Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Itong si Marcoleta, siya na nga kaya ang maging VP ni Sara Duterte. Pwede, kaya lang si Marcoleta may problema rin. May problema rin. Nag-submit na siya ng kanyang counter affidavit. Nag-submit na si Marcoleta ng counter affidavit niya sa ombudsman. Kasi may kaso siya sa ombudsman. Plunder din eh. Plunder at saka indirect bribery. Tungkol yan dun sa 75 million pesos na donation kay Marcoleta. Yung gift sa kanya nila Mike Defensor. Plunder yun. Yung kaso na yun ni Marcoleta. Ang balita, nag-submit na siya ng counter affidavit niya. Ibig sabihin, yan yung kanyang paliwanag nung side niya. Nabasa ko yung post ni Wilfredo Garrido, ni attorney. Sabi niya, ayan, baka mga 2 months lalabas na ang warrant of arrest ni Marcoleta. Hindi matindi tong sinasabi ni Wilfredo Garrido. Talagang ang tingin ni Wilfredo Garrido, ang tingin ni Wilfredo Garrido, lalabas yung arrest warrant kay Marcoleta eh. Sabi ni Wilfredo Garrido, good! This is a slam dunk case. I give the ombudsman 2 months to file the case and obtain a warrant of arrest from the Sandigan Bayan. Come August, kulong na si Marcoleta. Kasi ang news update ng ABS-CBN, Marcoleta files counter affidavit over alleged failure to disclose 75 million pesos campaign donations in SALN. June 5 to June 5, 2026 na balita. Kaya medyo ito yung problema rin ni Marcoleta. Bagamat lumalakas yung kasikatan niya sa mga pro-Duterte at lumalakas yung pangalan niya na posibleng maging VP ni Sara, may sarili ring problema si Marcoleta. Itong ikinaso sa kanya ng ombudsman. Ombudsman mismo, may criminal complaint siya sa ombudsman sa kanya. Nag-submit na siya ng sagot. Isinumite na ni Senador Rodante Marcoleta ang kanyang counter affidavit sa ombudsman kaugnay ng umano'y bigo niyang pagdeklara sa 75 million pesos campaign donation sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ay matapos irekomenda ng Field Investigation Bureau of the Office of the Ombudsman for Luzon ang pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban sa senador. Matapos ang sinasabing pagtanggap ng donasyon mula kina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Mismong si Defensor ang nagkumpirma ng isinumiteng counter affidavit. Nauna rito, iginiit ng Office of the Ombudsman na dapat ay idineklara ni Marcoleta ang pera sa kanyang SALN na naglalaman ng detalye ng kanyang cash at deposits mula 1992 hanggang 2025. Ang comment ni Attorney Wilfredo Garrido, good, this is a slam dunk case. I give the ombudsman 2 months to file the case and obtain a warrant of arrest from the Sandigan Bayan. Come August, kulong na si Marcoleta. Yan yung nakikita ni Wilfredo Garrido by August daw makukulong si Marcoleta. Hindi, mabigat kasi ito. Ito kasing plunder case ni Marcoleta, bakit mas madali ito na ma-resolve ng ombudsman? Yung kila Padilla kasi, yung kila Jingo Estrada matagal, di ba? Inabot ng 1 taon. Pero naman kasi ang mga testigo naman kasi at ebidensya doon, hindi kaagad na i-ready. Samantalang dito kay Marcoleta, ready ang mga ebidensya. Ano ang mga ebidensya kay Marcoleta? Yun mga sinabi niya mismo eh. Yung mga admissions niya, yung mga sinabmit niya sa COMELEC, saka yung mga live niya sa yung programa niya sa Ganang Mamamayan, doon niya sinabi yan. Kaya maraming ebidensya kay Marcoleta na galing mismo sa kanya. Kaya mas mabilis ma-resolve ng Sandigan Bayan ay ng ombudsman ang kaso ni Marcoleta. Lalo na't nag-submit na siya ng counter affidavit kahapon. So sa tingin ko, pag ang ombudsman hindi na nag-comment sa sagot ni Marcoleta, di for resolution na yan. For resolution na para mapabilis.
Oh, 'di ba? Mapapatagal lang 'yan kapag doon sa counter affidavit ni Marcoleta nag-comment pa ang ombudsman. Oh, di siyempre magko-comment na naman si Marcoleta doon. Pero kung yung sagot ni Marcoleta, yung counter affidavit niya, hindi nasasagutin ng ombudsman, for resolution na kaagad 'yon. Mapapabilis 'yon. Oh, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Kaya bagamat maganda yung ano ni Marcoleta, yung lagay, dahil parang siya na yung nasisement na lumalakas siya sa grupo ng mga pro Duterte, mukhang siya na nga yung kanilang kandidato sa pagka-vice president. At si Bongo ay parang wala na, itsapwera na. Kaya lang si Marcoleta may mga sarili ring problema at kaso. Ha? Oh. Hindi, sa totoo lang mga kabunyog, mabigat yan. Mabigat yung kaso na yan ni ano. Sabi nga ni Attorney Wilfredo Garrido, ang tingin niya, baka abutin lang ng ano, August makulong na si Marcoleta. Matindi, matindi naman tong ano na to, itong timetable ni Attorney Wilfredo Garrido. Hindi, ano kasi, mas madali kasing i-resolve ng ombudsman yung problema, yung kaso ni Marcoleta kasi yung mga ebidensya galing mismo kay Marcoleta. Oh. Siya mismo, yung mga sinabmit niya sa COMELEC, yun lang naman ang ebidensya laban sa kanya. Oh. So, ito na, mga kabunyog. Itong anong ito ni Marcoleta, nagsisigaw na sana yung kanya mga supporters Marcoleta, Marcoleta. At saka may vacuum ngayon sa liderato ng mga pro Duterte. May vacuum. May vacuum. Kasi wala na si Cayetano. Paano na si Cayetano? 'Di ba? Oh, malipas na 'yan. Ito na ngayon si Marcoleta yung lumalakas. At posibleng siya yung sinasabi ni Sara, posible. Kasi sabi ni Sara may napili na siya, ayaw niya pang i-announce. Parang si Marcoleta. Kaya lang, si Bongo, wala na yan. Si Marcoleta. Kaya lang, ang problema nga, may problema rin. May kaso. Plunder din to, non-bailable din to. Plunder din to, non-bailable. Sabi nga ni si Attorney Jess Palsis ba yun? Sabi, sana wag nang sagutin ng ombudsman. Wag nang sagutin ng ombudsman yung final na counter affidavit ni Marcoleta para for resolution na kaagad. Mabilisan na yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.